Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So sa mga newbies po, please subscribe. Sa mga datihan na mga loyal at mga legit subscribers po natin, like nyo na po, share, at hit nyo yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa ola update, ola review at kung ano na mga usapang online lending apps. Lalo na ngayon, medyo nakakalungkot lang. Medyo may post nga si Ma'am Kikay doon sa kanyang page, no. Ito, sabi niya kahapon, isang masamang balita, meron na naman pong ola victim na tinapos ang kanyang buhay. Please po, parang away niyo na, subukan niyo lang po magbasa ng mga post ko. Magsabi kayo sa pamilya, hindi po yan ang solusyon. I wish I can do more to save everyone. So yun, maganda naman talaga yung mga sinasabi ni Madam Kikay about sa ano, makakatulong talaga po sa inyo yung mga post niya kahit na hindi niyo po siya makausap ng personal sa kanyang messenger kasi nga may problema yata siya sa messenger niya, pero pwede naman po ninyong basahin, no. Babasahin niyo na lang po yung mga kanyang mga shared experience, sa kanyang mga knowledge about sa harassments na mga unfair debt collection practices tsaka sa mga maling pamamaraan ng kanilang pagniningil, like yun nga, yung pagbabanta, mga panghaharas. Pero parang ako rin, medyo ipa-point out ko lang din na ako minsan naranasan ko rin yung ganun nga, na sobrang stress na ilang araw din hindi kumakain. Ito yun, nung lalo nung nakuha ko yung demand letter nung sa iyo, no, na hindi ko alam kung ano ba yung gagawin, may makukulong na ba ako kasi nga demand letter di ba? Nagigis yun yung ang isipin kagad natin is yung demand letter, akala natin demanda na. Then doon nagsimula. Then si DG doon pupunta nga, yun nga yung ano. Pero it's still the best way is lakasan po lagi ang loob. Hindi po tayo dapat nagpapatalo sa mga harassment sa mga ola na yan. And then ito pa, ulitin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng advice. Huwag nyo masyadong didibdibin yung mga sinasabi na harassment sa mga ola agent na yan. Kasi lahat po dyan, halos lahat ay kasinungalingan. Sa 10 kwento nga po, kagaya sinasabi ko, sa 10 kwento ng mga ola agent, 11 dyan ay mali at hindi totoo. Pero ang masasabi ko lang, meron dyan na ginagawa nila na hindi natin alam kung kailan nila gagawin at kung paano nila gagawin. Yung pagpo-post sa social media, sa FB. Ito, medyo iba na rin ang estilo nila. Gumagamit nilang sila ng mga dummy account. Sorry, medyo tumunog tuloy. Na-out ko na eh. So yun, no, mga ka-Johnny. Yung mga pagpo-post nila, hindi natin basta-basta malalaman kung kailan. Medyo naging alerto na lang po. Kasi ako kahit kung naranasan ko, di ko rin alam na nakapost ako. And then sa GC, ginawa nila akong GC, nasa spam messages ko. Doon ko sinusubukan tingnan yung mga messages na pang harassment sa akin, na gawin ng mga harassment sa mga ola agent, pag na gagawin pati sa mga contacts ko. Naintindihan ko naman yung mga kalagayan ninyo, yung mga stress, anxieties and depressions po ninyo, kasi iba-iba naman po tayo talaga ng mga mindset about sa pagharap sa mga problema. Kasi hindi naman talaga tayo katulad namin yung mga survivors na sa mga ola, hinarap na lang namin ng buo yung loob, na kahit na nasira na yung pangalan mo, kahit na naipahiya ka na sa mga kaibigan mo, nasira ka na sa pamilya mo, kasi may mga pamilya tayo na hindi naiintindihan agad-agad yung sitwasyon na nahiraman mo yung ola na yan, na hindi mo rin naman alam sa umpisa. Kasi nga, kung hindi ka aware about sa ola, ay hindi mo maintindihan yung sistema o yung modus ng mga yan, kung paano kanila gigipitin, kung paano kanila ibabawon sa utang. Ang estilo nga kasi ng mga yan is, pakutangin ka ng maliit na halaga, then babawin ka sa utang sa mga palaki ng patubo, tapos may mag-o-offer sa'yo na iba't ibang ola na ay maaaring kasabwat pa rin pala nila dahil halos yung estilo nila is the same lang naman. And then guguluhin nila yung contacts mo. Ito pa sa isang mga problema, kaya siguro hindi kinakaya ng iba yung ginugulo yung kanilang mga nasa contacts, yung mga mahal nila sa buhay, yung pamilya nila, na mga magulang wala rin alam doon sa utang nitong sa victim, no. Kasi December meron din lumapit sa akin na ganyan, na tinitil din sariling buhay. Sabi ko, paano ko sila matutulungan kung sa malayong lugar kasi sila parang part ng North Luzon, yun ang inano ko, no. Medyo nagka-problema yun kasi nga, kaya hindi ko masyado dahil gusto na sana lumuwas dito at lumapit sana sa kinauukulan. Ang problema lang, napakalayo daw nila
Hindi rin agad-agad nakapunta rito ng December. Kumbaga nagkaroon siguro na ilibing na rin. Kaso nga lang, nakakalungkot na hindi man lang nagkaroon ng justice yung mga victims na kinitil yung sariling buhay dahil nga sa harassment. Pero lagi ko papaalala sa inyo yung mga harassments na yan, yung pagbabanta na paglabas mo, papatumba ka, papataob ka, papadahan ka ng ng mga tawag niyo sa online shops, mga ganyan. Pwede yun, pero hindi naman babayaran niya kasi kumbaga parang pananakot lang nila na ibabaw ka nila sa mga ganyan. Pero yung mga iba nagagawa nila na nagpapadala ng kabawang bulaklak, tsaka ng bulaklak ng patay, mga ganon, is isolated case po. Ano po yung kasi last year ilang beses na yung ganon may nagpaulit na. Meron pa nga doon last year din nagpadala ng ambulansya, nagpadala ng bumbero dahil may tumatawag na ng pa-prank calls doon sa mga address na binibigay nila doon sa mga loaner na kung saan guguluhin nga nila, papahiyain nila din sa mga contacts pilitin niyo po kausapin yung mga mahal niyo sa buhay, yung mga pamilya niyo. Hanggat maaari kung wag niyo kasing yung payo ka lang din, iba kasi talaga sinasarili lang, ayaw talaga ipaalam. Siguro nga dahil nga sa kultura ng Pilipino na nakakahiyang ikwento na may utang tayo sa iba. Yun ang nagiging para sa akin is maling mindset na hindi mo mabanggit man lang kahit sa pamilya mo dahil nga siguro may magandang rason naman yung paghiram mo sa OLA. Kung ito ay pangangailangan mo, kinapos kayo talaga sa gastusin sa bahay, yung kunwari kayo nangungupahan, kinapos lang kayo at nanghiram kayo ng maliit na halaga. Ang problema, hindi nyo agad nabayaran dahil nga sa karamihan sa mga OLA 7 days, 14 days at swerte mo na kapag may mga 30 days na monthly ang pagbabayad, pero ang laki pa rin ng tubo na ginagawa ng mga OLA na ito. Mga kadyani lagi nyo tatandaan, lagi nyo iisipin, hindi pa katapusan ng mundo, hindi pa katapusan ng pagkatao nyo kapag kayo ay naharas ng mga yan. Yung pag-post nila, kung maswertehan nyo at makita nyo, i-report nyo kaagad. Ako nga hanggang ngayon mag-anniversary na yung post sa akin ng OLA agent. May sa May 8, 1 year na yung post nila sa akin. At pati mayroon pang ibang mga tao doon na nakapost din na hindi rin agad-agad nabubura. Pero tignan nyo lang yan, wala naman, hinayaan ko lang, hindi rin naman ako nakulong. Mayroon pa akong lending company na legit noon na 2 taon hindi ko nabayaran, hindi naman ako naipakulong. Yun kasi yung pinapanakot lang nila madalas yung kasasampahan ka sa korte, papakulong ka raw nila, kakasuhan ka ng estapa dahil hindi nakabayad agad-agad. Tawag doon, kukuhanan ka ng gamit, kung ano yung mga sinasabi na. Kaya diba, mag-iisip ka na yung ibang tao ginagamit na lang nila yung OLA para kabawi. Huwag nagiging farmer din yung iba Pero sabi ko sa inyo, huwag nyo na lang gantihan. Hayaan nyo na lang sila, huwag na kayong bumalik pa sa pagkakamali doon sa una. Dahil nga, nasira na ngayong buhay nyo. Iba nga nabalitaan ko sa balita mismo sa mainstream media. Oras ng trabaho niya, yung ginagawa niya para sa promotion niya, tinawagan siya ngayon, ang lakas ng boses daw nung agent. Anong nangyari? Hindi natuloy yung promotion niya, natanggal pa siya sa trabaho dahil nga panay-panay ang tawag ng mga OLA agent na yon. And then meron pa akong hinahanap na nasa balita rin na hindi ko na masyado mahagilap yung matanda, nanghiram daw ng maliit na halaga, 2,000 lang yata, and then tinakot na papakulong sa sampahan ng kaso. Ayun, medyo sa mga pagkakataon, inatake sa puso yung matanda. Ayun, yan nangyari, hindi kinaya yung stress tsaka yung mga pagbabanta ng mga OLA agent. Kaya mga kadyani, lagi kong payo sa inyo, matitigil din naman yan Tandaan nyo, hihinto yan mga 3 to 6 months test, depende na yan, hihinto na yung paunti-unti. Huwag nyo masyado kung siseryosohin, kung di nyo nga kaya yung mga text nila, yung mga message nila, magpalit na lang kayo ng number, mag-deactivate na lang kayo hanggat maaari, iwasan nyo na lang. Ngayon, kung ginugulo nga yung mga contacts ninyo, ay kausapin nyo na lamang po na maayos at kung maintindihan kayo, kung kilala mo talaga kayo ng mga kaibigan nyo, maintindihan nila kayo. So yun mga kadyani, medyo deepest condolence lang po doon sa tao. Ito po ang inyong lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.